morning mga mare! Kagabi nga ito mga mare, nagkulitan muna sila ng papa niya bago nga siya matulog. Maganda naman nga yung tulog ng baby namin nung gabi. Ewan ko nga lang ba't nang init-init ng ulo niya ngayong umaga. Ayan nga, nagre-reklamo na naman siya. Namumula pa mo siya sa kakareklamo niya. Nag-aalmusal nga kami dito mga mare. Nilagyan ko nga ang unan yung side niya. Paano ba naman nakukubit siya pag umuupo siya dito sa stroller niya? Paano ba naman gusto niya talagang nakataas na yung stroller niya, yung nakaupo na siya? Kahit nga maaga pa dito tapos malamig pa yung hangin, nilalagay pa namin yung electric fan niyang maliit dito sa side niya. Paano ba naman talakapawis? 5:30 nga nung nagising siya ng umaga, tapos alas 7 na to, inaantok na yata siya kaya nagre-reklamo siya. Pero hindi muna siya pinatulog ng papa niya, nilabas niya muna dun sa labas para mapaarawan nga kasi maliligo siya ngayon. Habang nga may nagbabantay kay baby Dylan, gumawa naman ako ng baked sushi. Nagre-request na naman kasi ang tita Pay ng baked sushi. Abay siya naman yung may gastos, kaya yan pinagbigyan natin ng cravings ng tita Pay. Medyo maasim pa nga yung mga manggang nabili ko, kaya medyo maasim-asim yung nagawa ko. Para nga hindi kami mabitin mga mare, 2 lanyera na nga yung ginawa ko. Paano ba naman yung panganay ko gustong gusto din to. Dito sa oven toaster ko nga lang siya niluluto. Medyo malaki nga itong lanyerang nabili ng tita Pay, kaya niyupi ko na lang para magsakto nga. Dati nga yung kimbab lang yung gustong gusto kong ginagawa, pero nung na-discover namin tong baked sushi na to nagustuhan ng tita Pay. Ito na laging pinapaluto niya. At nung tanghali na nga, pinabantay ko muna si baby Dylan sa panganay ko dahil natutulog siya dahil maliligo ako. Hindi pa nga ako nakapagsuklay dyan mga mare, nagising na nga yung baby namin. Nagmumurit siya. Paano ba naman gutom? Pag talaga iniiwanan ko siya dito sa kuya niya, nagigising siya. Hindi ko alam kung sinasadya niyang magising para nga makapaglaro na. Kulay pink nga yung pangsapin niya dyan mga mare. Paano ba naman nung last akong nilaban ko lahat yung mga sapin niya. Yan na nga lang yung natira, kaya no choice ako. Pinagamit ko na nga sa kanya kahit kulay pink. Napakaganda pa naman ng tela nang nabili ng modern na kulay pink na pangsapin, kaya lang naman nakakailang silang gamitin. Nuko po pilin tikya kamay. Inaantok pa nga yung baby namin dyan kaya hindi ko pa siya nga kinuha sa duyan. Itinaas ko na nga lang nga yung ulo niya dito habang pinapadedi ko para nga hindi siya masamid. Pagkatapos niya nga nabusog yung mga mare, natulog pa nga siya mga 30 minutes pa ata yun. Anong nagising na nga siya ng tuluyan mga mare, binigay ko muna siya kay tita Pay dahil nga may pupuntahan kami ni Bunso. Nagpatulong nga ako sa kanya mga mare para mapantahan nga yung magaling naman hilot dito sa Salimundo. Diyos ko mga mare, 3 months pa lang yung baby ko, nagpilay-pilay na yata yung kamay ko. Ilang araw na nga masakit to mga mare, akala ko kahapon gumaling na. Pero kanina talaga hindi ko mabuhat yung baby ko kahit natanghaling tapat talaga iniyaya ko yung bunso namin. At ayan nga pagdating namin medyo ata inaantok na, medyo natagalan nga kami doon sa manihilot. Ang tagal na nga akong pinipilit ng mudra na pahilot ko nga yung kamay ko, kaya lang binabaliwala ko lang kasi kaya ko pa naman yung sakit. Pero kaninang umaga talaga mga mare, hindi ko mabuhat yung anak ko, talagang nasasaktan ako, kaya talagang ginawa ko nagpapunta na nga talaga ako doon sa manghihilot. Hindi ko naman nga masyadong hinahawakan itong baby namin dahil ayaw naman niya talagang nagpapakarga, pero ewan ko ba't napilay pa yung kamay ko. Pagkatapos nga namin kumain ng gabi mga mare, yan nga, pumasok na kami dito sa kwarto at bibihisan ko na nga yung baby namin. Pag alas 4 na nga or alas 5 ng hapon iniilamusan ko na nga siya, tini-t-shirt ko at pajama na. At pag pumasok na nga kami dito sa kwarto, binibihisan ko naman siya ng prag, so tinaalisan ko lang ito ng pajama. Tapos pag namatay na yung aircon namin, doon ko naman taalisin itong prag suit niya para nga ibalik itong pajama niya, parang naka-t-shirt na lang siya. Alam niyo naman yung baby natin, ayaw na ayaw niya yung naiinita. Pagkatapos ko nga siya binihisan itong prag suit niya, tinabi ko nga yung pajama niya dito sa ulunan namin para nga makuha ko agad mamaya. Tapos ayan, sinubukan ko siyang padidiin dyan, tapos nilalaro siya ng kuya niya at nakamod yung baby namin. Pagkatapos ko nga siyang pinadedi dyan mga mare, pinuntahan nga kami ng tita Pay dito at nakipaglaro muna din siya sa baby. At hindi ko ini-expect mga mare na marunong na niyang ilabas yung boses niya pag tumatawa siya. Napakaganda ngang pakinggan. Jolly, jolly. Jolly, jolly. Jolly, jolly. Ewan ko lang mamaya niyan kung hindi siya umiyak pag natutulog. Ang sabi kasi ng matatanda, pag tumawa ng tumawa yung bata pag bago siya matulog, iiyak yan pag natutulog siya. Wag naman sana. O siya mga mare.